po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang Diyos na mabuti, tapat sa kanyang pangako. Hallelujah! Jesus! Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon at alalahanin po natin ang kanyang kahanga-hangang mga gawa. May bagong umaga, Panginoon. Sa iyo po ay may panibagong pag-asa. May bagong umaga, may bagong pag-asa sa piling mo. Aming Ama, may bagong umaga. May bagong umaga, may bagong pag-asa kami sa iyo. Sumasamba, kabutihan mong wagas, kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka, kabutihan mong wagas, kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Minsan pa may bagong umaga, may bagong umaga, may bagong pag-asa sa piling mo. Aming Ama, may bagong umaga, may bagong umaga, may bagong pag-asa sa piling mo. Sumasamba, kabutihan mong wagas, kabutihan mong, katapatan mong taglay, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka, kabutihan mong wagas, kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. O napakabuti, kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga. Netapubusing, kabutihan mong wagas, kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka, kabutihan mong wagas, kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka, kahanga-hanga, kahanga-hanga ka, kahanga-hanga, kahanga-hanga ka, Jesus. Kahangahangang Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa isang gabi na naman po ng muli po naming pagsamba, pagdakila,
pagtawag po sa iyong pangalan. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng mga pagkakasala na aming nagawa, naisip at nasalita. Samahan niyo nga po kami ngayong oras na ito sa aming pagsamba sa inyo, higit sa lahat sa pakikinig, sa pag-aaral po ng iyong salita. Dalangin namin ang iyong karunungan, ang siyang lumukob sa amin, ang Espiritu Santo ang aming maging tagapagturo, maging gabay, at sa iyong lingkod na magsasalita. Langisan niyo po ang kanyang labi, hayaan niyo po na ikaw ang makita sa kanyang buhay, mula ulo hanggang paa. Langisan mo po ang kanyang buhay at nang sa ganon, maipahayag niya yung salita ng buong katotohanan, ng buong linaw, walang labis at kulang, kundi ito'y ayon sa iyong kalooban at ito yung nararapat na nais mong ibahagi niya. Maraming pong salamat. Hayaan niyo pong pag-umapawin mo po ng isang pusong sumasamba sa iyo, na isang pusong tumatawag sa iyong pangalan, na isang pusong nananabik na ikaw ay papurihan, nananabik na ikaw ay pasalamatan, isang puso na nananabik na dakilain ka sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Hayaan niyo po na ang buong lugar na ito ay punuin niyo po ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, maging anuman pong mga gawa ng kaaway, ay winawasak po namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Anuman pong mga hadlang, anuman pong mga pagkainip, anuman pong mga pagkabagot, pagkapagod, huwag niyo pong hayaan na ito'y maging hadlang sa amin pong pagsamba sa gabing ito. Maraming pong salamat. Ang aming mga bukas na puso nawa ang iyong makita sa gabing ito. Sa iyo po lahat ang papuri, pagdakila at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Sino po dito ang nananalig sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Ako'y nananalig. Purihin kay Yahweh sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, tapat kailan puman. Purihin ka, purihin kay Yahweh sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, pag-ibig mo'y tapat, tapat kailan puman. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, o aming Diyos, nananalig sa iyo. Manahan ka, sa buhay ko'y tataas, kita, Panginoon. Minsan pa po nating awitin, purihin kaya
May mga bagay po na sa mata ng tao ay imposible. Ngunit sa Diyos po, lahat ay posible. Amen po ba? Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Habang po inaawit natin ang kantang ito, buong puso po tayong lumapit sa Kanya. Lahat ay iyong ibabalik. Sa iyong harapan, humingi ng tawad sa lahat ng sala. Ika'y may gagawin sa gitna ng kawalan. Ang bumuhong pag-asa ay bubuin. Lahat ay iyong ibabalik. Lahat ay iyong ibabalik. Kapag kami ay nanumbalik, nanumbalik, magningning ang iyong mukha sa amin at pagpapalain mo muli. Kapangyarihan mo, O Diyos, ay kumikilos. Kapangyarihan mo, O Diyos, ay kumikilos. Kapag kami ay mahina at walang lakas, nananampalataya na magbabalik muli ang nanghihingas na pag-ibig sa'yo. Lahat tayo ibabalik kapag kami ay nanumbalik. Magniningning, magniningning ang iyong mukha sa amin ay pagpapala. Lahat ay iyong ibabalik. Lahat tayo ibabalik kapag kami ay nanumbalik. Magniningning ang iyong mukha sa amin. Let the people sing. Lahat ay iyong ibabalik. Lahat ay iyong ibabalik kapag kami ay nanumbalik. Magniningning ang iyong mukha sa amin at lahat ay iyong ibabalik. Lahat
Relasyong nawalay pagbubuklarin dating pag-ibig sa'yo'y mag-aalab muli kapag kami nananahan sa presensya mo. Isang malakas na palakpak mo para sa Diyos, sa mga Diyos at hari ng mga hari. Yan na po ba ang the best love offering of praise? Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yan na po ba yung the best clap offering of praise sa ating Diyos na buhay? Hallelujah! Sumigaw nga po tayo ng malakas na hallelujah! Yun nga pong isang malakas na hallelujah na merong pananampalataya. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa gabi pong ito, maniwala ka, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? Makibukas po tayo sa aklat po ng Gawa, mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 45. Ah, 47, 43 hanggang 47. Kapitulo 2, talatang 43 hanggang 47. Babasahin ko po sa Tagalog, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Sa gabi pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang sikreto ng mga unang iglesia sa bagong tipan, na kung saan makikita po natin yung impact ng kanilang buhay, pananampalataya sa Diyos. Na kung saan makikita po natin kaliwat kanan ang mga himala na ginawa ng Diyos. At ang impact ng buhay ng bawat mananampalataya ay nagdulot ito ng napakalakas na kilos ng Diyos. Ano po ba ang sekreto ng mga unang mga mananampalataya sa banal na kasulatan? Meron po akong ilang mga bagay na nakita dito at nais ko pong panghawakan po natin sa buhay po natin. Kung nais po natin na magkaroon tayo ng napakalakas na influence, magkaroon tayo ng napakalakas na impluensya sa pamamagitan ng mabuting bagay na ang buhay po natin ay talagang, pag sinabing impact, ano pong ibig sabihin ng impact? Letter I. Inspire. Inspire, motivate, protect, affirm, connect, teach. So ito pong salitang ito na kung saan paulit-ulit sa buhay po natin. Kapag tayo ay patuloy na ginamit po natin yung sekreto ng mga unang iglesia sa aklat ng mga gawa, yung impact napakalakas. At alam niyo po ba ngayon ay nagsisimula na ang Panginoon?
muli. Kaya sa gabing ito, hayaan po natin, patuloy nating pagyamanin ang mga sikretong ito. Actually, hindi na po siya sikreto, matagal na siyang isinulat sa banal na kasulatan. At nais ko lamang pong ibahagi sa atin kung ano ang naging gawi ng mga unang iglesia, bakit ganun na lamang kalakas ang kanilang influence mula sa kanilang pamilya, sa lahat ng mga tao sa paligid, sa mga mananampalataya, at maging sa komunidad. Napakalakas ng impact. Ulitin ko po ulit. Inspire, motivate, protect, affirm, connect, teach. Impact. Tingnan po natin yung sikreto po ng mga unang iglesia, bakit po sila ay patuloy na napakalakas ng kilos ng Diyos sa kanila. Una, ay makikita po natin dito na yung lahat ng mga turo ng apostol, sila po ay naglaan ng panahon. Naglaan sila ng panahon. They devoted themselves to the teaching of the apostle. Inilaan po nila yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. Yung mga turo sa banal na kasulatan. Alam niyo po ba na ang sekreto? Para ikaw ay magkaroon ng maraming kaalaman, ito po. Ang Biblia. Mag-aral ka ng mag-aral sa kolehiyo. Pag wala ang salita ng Panginoon, ikaw ay magiging maalam. Marami kang alam, pero walang transformation na mangyayari sa buhay mo. Walang pagbabagong mangyayari sa iyo. Bakit? Kaalaman lang. Pag ikaw ay nag-aral ng doktor, ikaw ay nag-aral ng ininyero, ikaw ay nag-aral ng guro, lahat yan, pag-aralan mo lahat ng libro, magkakaroon ka ng kaalaman. Pero kailanman na hindi ka magkakaroon ng tinatawag na tunay na pagbabago sa buhay. Bakit? Sapagkat ang salita ng Panginoon, katulad ng sinasabi sa Acts chapter 4, Hebrew chapter 4 verse 12, sa Hebreo, Hebrew chapter 4 verse 12, na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Alam niya kung ano ang iniisip ng tao. Hindi pa ginagawa ng tao, alam na ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Alam niya kung ano yung mas makabubuti sa atin. Yan ang salita ng Panginoon. Kaya nga tignan po ninyo, ang salita ng Diyos ay buhay. Ibig sabihin, kapag ang salita ng Panginoon pinangawakan ng tao, buhay yan eh. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng buhay. Mabubuhay yung patay na dugo. Mabubuhay yung patay na buhay. Bakit? Sino po ang salita? Sa John 1:1. Sa pasimula pa'y naroon ng salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. John chapter 1 verse 14, at ang salita ay nanirahan sa piling namin, naging tao. Nakita namin ang kalwalatiang tunay na Kanya bilang kaisa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Tignan po ninyo yung salita na binabanggit. Bakit kapag pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, may buhay? Sino po ba itong tinutukoy na ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa John 14:6, ako ang daan, ang buhay, at katotohanan, walang makaparoroon sa mamaliban sa pamamagitan ko. Tignan po ninyo yung buhay.
kanina nakita natin doon sa ang salita ay may buhay. Ibig sabihin, kapag ang tao pinangahawakan niya araw-araw ang salita ng Diyos, buhay yan. Hindi yan nawawalan ng pag-asa. Kaya nga ang mga unang mananampalataya nung unang panahon, talagang buhay na buhay po sila. Amen po ba? Kaya makikita po natin, alive, awake, alert, enthusiastic. Hindi yan mga tuod. Pag nakita mo parang, ang mga Kristiyano, pag nakita mo, mapagpalang umaga sa iyo, mapagpalang tanghali, laging masaya, alive, awake, alert, enthusiastic. Hindi mo makikitaan, nakala mo ang dami-daming problema. Tingnan niyo yung katabi niyo. Akala niyo ang saya-saya niyan. Pero ang totoo niyan, sa loob, walang pambayad ng ng due date. Naghahabol. Di ba? Ito yung makikita natin na kung saan sikreto nila yung salita ng Panginoon. Makapangyarihan yan. Kaya nga alam niya kung ano ang nasa isip ng tao. Balikan natin sa Hebrew chapter 4 verse 12. Sabi niya doon, ayan ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Mga magulang, mga kapatid, yung iniisip mo ngayon, alam na ng Panginoon yan. Alam na ng salita ng Diyos kung ano ang gusto mong gawin mamaya. Alam ng Diyos kung ano ang gusto mong gawin para sa susunod. Alam niya yan. Alam ng Panginoon kung anong nararamdaman mo. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Babalakin mo pa lang. Alam na ng Diyos yan. Kaya kapag binasa mo ang salita ng Diyos, nangungusap yan sa puso ng bawat isa. Amen po ba? Yan ang pinanghahawakan ng mga salita, ng mga unang Kristiyano. Talagang habang nagtuturo ang mga apostol, talagang pinakikinggan nila yan. Nakikinig sila. Ang mga Berean church, nagsusulat pa yan. Sinusulat nila lahat ng mga itinuturo ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi chinecheck nila kung lahat ng turo ni Paul ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, alam niyo po ba na yung tao na talagang inaaral niya ang salita ng Diyos, makikita niyo po, yan po yung Kristiyanong malago sa pananampalataya. Yan yung Kristiyanong hindi mo matutumba. Punong-puno siya ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Panginoon, buhay. Ibig sabihin niyan, kapag nasa atin ang salita ng Diyos, buhay na buhay. At alam natin na tayo'y nakatitiyak. Bakit? Tingnan po ninyo. Bakit buhay siya? Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano po ang sinasabi ng ikalawang Timoteo 3:16? Ang lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos. So ibig sabihin, bawat titik na nandito ay may kapangyarihan, may pagkasi ang Diyos. Anong ibig sabihin ng pagkasi? Hiningahan ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya bawat titik, bawat kudlit na nakasulat dito ay mahalaga. Mahalaga. Kaya ang taong pinapahalagahan ng salita ng Diyos,
mayaman. Ang taong pinapahalagahan ang salita ng Diyos, malakas. Ang taong pinapahalagahan ang salita ng Panginoon, matibay, matatag, hindi yan matitinag. Amen po ba? Bakit? Ayan po, nakasulat dyan, oh. Tignan po ninyo, 4 po yan. Nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ibig sabihin, kapag inaaral ng tao ang salita ng Diyos, niyayakap niya ang salita ng Diyos, ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos, lagi siyang nasa katotohanan. Amen po ba? Sabi po ng Biblia, John chapter 8, verse 31 hanggang 32, kapag nalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ibig sabihin ng isang taong namumuhay dati sa kasinungalingan, eto ka, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na, wala na. Mga kapatid, kasinungalingan po yan. Sapagkat habang nabubuhay ang tao, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong walang pag-asa. Yan ang katotohanan. Kaya kapag nalaman ng tao ang salita ng Panginoon, pag nalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya nga, yung salita ng Panginoon, nagtuturo ng katotohanan. Kaya ang taong nakikinig, nag-aaral ng salita ng Panginoon, nasa katotohanan yan. Balikan natin yung kanina. Yung 2 Timothy 3:16. Pangalawa, makikita na rin natin dito, pagtatama sa maling katuruan. Alam nyo ba na marami tayong natutunan noon? Maling katuruan. Yung mga pamahiin. Ang daming mga pamahiin, bawal magwalis sa gabi. Naku po, hindi ka magwawalis ang kati-kati nun. Sabi daw, ibalik ang swerte. Pag nagwalis sa gabi, saan ka makakakita na ang alikabok ng bahay mo? Mag-electric pan ka, paikot-ikot sa loob ng bayang alikabok. Saan ang swerte doon? Lahat yun, malalanghap mo lahat ng alikabok. Di lahat yan, pumunta na sa pulmon mo. Nagkaroon ka na ng bronchitis. Nabarahan na ng alikabok yung yung baga mo. Maling katuruan. Lahat ng mga katuruan na naituro sa atin na hindi tama, itinatama ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sa pagsamba na lamang, tandaan po natin, ang Diyos ay Espiritu. Sabi ng John chapter 4, verse 24, kaya dapat sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang natutunan natin ay kailangan tayong sumamba sa mga ribulto. Kailangan tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi yan ang totoong Diyos. Maliwanag, ang Diyos ay Espiritu. Hindi yan nahahawakan. Hindi yan nakikita. Kaya dapat sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga ang mga tao noon, dahil kilala nila ang Diyos, tandaan po ninyo, maliwanag ang sinasabi ng Exodus chapter 5 verse 20. Ito yung dapat na matutunan natin. Yung sinasabi diyan, ang Diyos sa Espiritu, dapat makita natin diyan, Exodus chapter 5 verse 20. Anong sinasabi diyan? 20 verse 5 pala, baligtad, sorry. Tingnan niyo yung nakasulat, 20 verse 5. Huwag mo silang yuyukuranin sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibiguin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin-lahi. Biro niyo yun? Sasamba ka sa ginawa ng tao? Inukit ng tao? Tanungin ko po kayo, ang Diyos ba ay kayang gawin ng tao? O ang Diyos ang gumawa sa tao?
Yan ang katotohanan. Kaya nga yung mga maling katuruan na natutunan natin noon na kailangan kang sumamba, lumuhod, mula dun sa pintuan, maglalakad ka hanggang doon sa altar. Hindi ganun ang itinuturo ng Biblia. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat mo sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga dito, maliwanag ang Biblia. Alam niyo na ako ay talagang naturuan ako niyan. Araw-gabi, nahalikan ko yung maalikabok na na Birheng Maria. Pero nung binali ko yun, walang nagawa sa akin. Bakit? Gawa lang ng tao yan. Lahat ng gawa ng tao, walang magagawa yan sa buhay mo. Pero ang Diyos na buhay, kapag kayan ay sinira mo, ito pong templo natin, itong katawang ito, dito nananahan ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Ito ang templo ng Diyos. Kaya kapag winawasak natin ito, sinisira natin ito, nagkakasala tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, balikan po natin yung 2 Timothy chapter 4, 3 verse 16. Pagtutuwid sa likong gawain. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon, yung liku-liku natin gawi, tinutuwid ng Diyos yan. Imbis na kumaliwa ka, itutuwid ng salita ng Panginoon yung buhay natin. Imbis na kumanan ka, itutuwid ng Diyos sa pamamagitan ng salita yung ating mga gawi. Dati maraming liku-likong gawi. Sino rito ang pumupunta pa sa biglang liko? Ayan. Liku-liko. Tingnan ninyo, pagtutuwid sa likong gawain. Maraming mga gawain ang tao na kung saan itinutuwid ng Diyos yung mga mali. Amen po ba? Kaya dito pagka inaral ang salita ng Panginoon, itutuwid ng salita ng Diyos ang lahat ng mga likong gawain. Sa isip pa lang yan, nagsisimula yan. Pagka liko ang ating kaisipan, pag nandito ang salita ng Panginoon, papasok yan dito, itutuwid na yan. Kaya yung gagawin natin, matuwid na siya. Amen po ba? At panghuli, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dito na po nagkakaroon ng matuwid na pamumuhay ang mga unang Kristiyano. Matuwid ang kanilang buhay sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba kapag matuwid ang isang tao, pinakikinggan kaagad ng Diyos ang mga panalangin. Amen po ba? Kaya kapag nanalangin ang mga matuwid, ang bilis pakinggan ng Diyos. Kaya ganun po kalakas ang impact ng mga unang Kristiyano. They devoted themselves to the doctrine of the apostle. Amen po ba? Pangalawa, sila po ay nagsasama-sama. Meron pong tinatawag na fellowship. Fellowship. Katulad nito, alam nyo ba na napakalaki ng impact po ng bawat isa kapag ka nagkakatipon-tipon? Ano pong sinasabi po ng Hebrew chapter 10, verse 25, 24 and 25. Hebrew chapter 10, verse 24 and 25. Tignan po ninyo yung sinasabi diyan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Mga kapatid, nung unang panahon, araw-araw po silang merong tinatawag na fellowship. Kaya nga po yung mga Bible study, napakahalaga po niyan. Sapagkat ang Bible study, ito po yung magpapalakas sa bawat isa.
Ikaw na nagtuturo, pupunta ka sa bahay ng binabaybusadihan, akala mo walang impact sa iyo yun. May impact yun. Lumalakas ka. Nagtuturo ka eh. At yung mga tinuturuan din, lumalakas din. Kaya nga ito po yung yung paggawa natin ng mabuti, habang pinapalakas natin sila, pinapanalangin natin sila, nagpupuri tayo sa Diyos, lumalakas tayong lahat. Amen po ba? Spiritually, mentally, emotionally. Kapag malakas spiritual, mentally, emotional, lumalakas din tayo physical. At hindi lang yon, lumalakas din yung ating mga material na pangangailangan. Bakit? Malakas ka eh. Hindi ka nagkakasakit. Tapos malusog yung ating pag-iisip, malusog yung ating damdamin, puro magaganda, mabubuti, matuwid. Dahil sa salita ng Panginoon na pinag-aaralan doon sa fellowship. Kaya nga yung fellowship, ang mga unang Kristiyano, talagang meron po silang sama-samang yung pagtitipon. Mahalaga po yun. Amen po ba? Kaya nga kapag ang mga men, women's, mga YBC, ang mga youth, magkakaroon ng pagtitipon yan. Kaya nga, kung ang mga kapatiran, katulad nung Sunday, nag-meeting dito sa Maine, ay magba-Bible study, susuport ang men, susuport ang women, susuport ang YBC, ang youth. So doon pa lang, nagkakaroon na ng palakasan sa isa't isa. Lalakas ang mga kabataan, lalakas ang mga katandaan, yung mga kalalakihan, at yung mga kababaihan. So doon nagkakaroon ng kakaibang impact. Amen po ba? Kaya nga dito, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, malapit na pong dumating si Christ. Yung lahat ng senyales sa Biblia, malapit na. Talagang noon sinasabi nila malapit na, pero mas malapit na po ngayon. Bakit? Unti-unti na pong nawawala ang pera. Yung pera na hawak, puro GCash na ngayon. Kailangan meron ka ng GCash. Kailangan sa susunod, wala ka nang gagamiting cash. Kaya lahat po ng mga inipon yung barya, ibigay niyo sa akin. Joke lang. Gamitin niyo na po. Ako marami akong naipon. Malaki na yung naipon ko. Ganyan, tigbe 20 pesos. Yung gold. Ganyan kalaki yung sa akin eh. Nung buhatin ko, medyo mabigat-bigat na eh. Hindi ko alam kung magkano abutin nun. Mga kapatid, sikapin natin na wag nating kaliligtaan ang pagdalo. Kasi yan yung ginawa nila eh. Yan yung sikreto. Pangatlo, na kung saan makikita po natin sa mga unang Kristiyano, pinapahalagahan po nila yung breaking of the bread o yung pagpira-piraso ng tinapay at pag-inom ng juices o yung alak ng unang panahon. Hindi po yun alak na nakakalasing ha. Ito yung alak na talagang ito ay pag-ala-ala doon sa ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng alak na yon, yung grapes. Ito ay inaalala yung dugo at yung tinapay na sila ay naghahati-hati. Tignan ninyo mga kapatid, araw-araw po yan. Anong ibig sabihin nung ginagawa nilang breaking of the bread? Ano yung ibig sabihin nun? Mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 11, pinapakita dito na yung pagpapahalaga natin doon sa breaking of the bread, yung pag-ala-ala, na lagi nating inaalala yung breaking of the bread, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung redemptive works of Christ. 2 Corinthians chapter 11, verse 23, or 10, verse 23. 10:23. 2 Corinthians chapter 10, verse 23. Ay, ano pala 1 Corinthians, sorry. Okay?
11:11. 1 Corinthians 11. Ayan. Yan po yung kanilang katuruan na kung saan pinapahalaga nila yung breaking of the bread. Mga kapatid, hindi lamang po sila naghahati ng tinapay. Anong ibig sabihin po nito? Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipagkanulo ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. 24. Ito, nagpasalamat at pinagpirapereso yon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. So, araw-araw sila ay kumakain at umiinom ng saro na kung saan ito po ay pag-alaala nila sa ginawa ni Kristo. Tingnan po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid, sabi nga kanina yung pagtitipon, di ba? Huwag natin kaliligtaan sapagkat malapit nang dumating si Christ. Ngayon yung pag-alaala doon sa ginawa ni Kristo hanggang sa kanyang muling pagparito. So may koneksyon na habang nagkakatipon-tipon ang bawat isa, lagi nating inaalala sa kalagitnaan natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, pinatawad tayo sa mga kasalanan natin, pinagaling tayo sa lahat ng mga sakit at karamdaman, pinalaya tayo at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang kamatayan ni Kristo, kaya nga pinapahalagahan nila yon. Kaya yun, araw-araw silang umiinom at kumakain ng tinapay. Yun po yung kanilang sekreto. Tingnan po ninyo sa verse 27. Tingnan po ninyo meron po kasing kapag hindi natin pinahalagahan ang salita ng ang saro at yung tinapay, magiging masasakitin. Nagkakasala. Tingnan po ninyo, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tingnan po ninyo anong result. Kaya dapat siyasatin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala, ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Hinahatulan ng bawat isa kapag yung ginawa ni Kristo hindi mo pinapahalagahan. Sinasabi natin na kilala natin siya, pero hindi natin pinapahalagahan yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga marami po ang mga naging masasakitin. Okay, verse 30. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan nang namatay na. Yes, magiging mahina ang katawan ng tao pag hindi niya pinahalagahan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya bawat Kristiyano noon, taglay sa kanilang buhay yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Yan yung sikreto nila. At panghuli, sila po ay nagkakaisa. Nagkakaisa. Lahat ng mga Kristiyano nung unang panahon ay nagkakaisa, nagtutulungan. Alam niyo po ba kapag nagkakaisa ang bawat isa, magaan ang buhay. Amen po ba? Maniwala po kayo, sa banal na kasulatan nangyari. Nangyari. Nagkakaisa po ang mga unang Kristiyano. Tingnan po ninyo, sa verse 44 hanggang 46.
Tingnan nyo, sa Acts chapter 2, verse 44 hanggang 46, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan na masaya at may malinis na kalooban. United. Malinis yung kalooban, malinis yung isip. Masaya sila. They were united. Nagkakaisa. Alam niyo po ba? Ito, nung Sunday, after the service, ang bilis na ilipat. Bakit? Nagkakaisa lahat. Anong oras na nagsimula? Mga alas 4? Alas 4 ng hapon. Ang bilis na ilipat. At dahil nagkakaisa, ang bilis magawa ng mga trabaho. Nagkakatulungan. Nagtanong nga yung isang kapatiran kay Mrs. nung Tuesday. Ayan, meron po tayong bagong kapatiran ngayon na bagong atensya. Ayan, pwede bang tumayo si Sister Candice? Ayan. Palakpakan natin at i-welcome natin yan. Yan po ay, ayan, Sister Candice, welcome sa gawain ng Panginoon. Ayan. So enjoy mo lang yung presensya ng Panginoon at the same time yung bawat isa. Siya po ay bunga rin ng Bible study nung nakaraang Lunes, Monday, doon sa Bahayang Pag-asa. Kasi sinimulan na nating mag-Bible study lahat ng lugar. So, siya po ay bunga ng at nung Tuesday, gumagawa tayo rito, sabi niya kay Sister Joy, Wednesday, sabi niya raw kay Sister Joy, magkano binibigay ni Father sa mga nagtatrabaho? Ako daw, si Father. Ayan. So hindi niya kasi alam na pastor ang tawagan dito sa Yan, pastor po ang tawagan natin dito, hindi siya Father. Yan, pastor. Sabi niya, magkano binibigay ni Father sa mga nagtatrabaho dito? Sabi ni Sister Joy daw, wala. Volunteer lang yon. Kasi parang mga nagtatrabahador sa wala daw pahinga. Pagkakain, trabaho kagad. Kasi ako ganun ako magtrabaho. Pagkatapos kong kumain, gagawa ulit ako. Wala nang tigil yon, tuloy-tuloy na yon. Hindi ako nagpapahinga na pagkatapos kumain, pahinga muna, mga 30 minutes, break. Hindi ako ganun. Pag may ginagawa ako, tatapusin ko yan. Pipilitin kong matapos yan. Kaya nga nakita ni Sister Candice, parang mga trabahador sa na talagang gumagawa daw. Talagang mga gumagawa talaga. Si Brother Dondon, kontratista ng ng mga bahay. Tapos si Brother Otan, rin siya, gumagawa din ng bahay. Kami rin ni Pastor Tirso, gumagawa rin kami ng bahay. Mga bahay ng Panginoon. Yan. So, makikita po natin, once na nagkakaisa ang bawat isa, katulad din po ito. Tignan po ninyo, ano po yung result nung kanilang anong tawag nung devoted themselves to the inilaan nila yung sarili nila doon sa mga turo at aral ng mga apostol. Pangalawa, sila po ay nagkakatipon. Merong fellowship, araw-araw. Pangatlo, meron po silang pagkakilala o pagpapahalaga sa banal doon sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pang-apat, sila po ay nagkakaisa. So ito po ay ang resulta? Lahat po sila ay pinagpala ng Diyos. Pinagpala. Bakit? Alam nyo ba na lahat ng merong mga pangangailangan,
yung mga may kakayahan, dahil nagkakaisa sila, ibinibenta ng mga mayayaman at tinutulungan nila yung merong mga pangangailangan. Kaya po, pinagpala po sila. Amen po ba? Pinagpala po sila. Pangalawa, pinalakas po sila ng Diyos. Wala akong mahihinang Kristiyano nung unang panahon. Malakas po silang lahat. Amen po ba? Kasi nagkakaisa eh. Nagtutulungan, nagpapanalanginan, kaya malakas. Bakit? Hawak-hawak din nila ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay nagdudulot ng kalakasan. Kaya nga, kapag ang Kristiyano, laging hawak ang salita ng Panginoon, malakas yan. Hindi mo yan matitibag. Bakit? Tingnan po ninyo, ano po ang sabi ng ng Matthew chapter 7 verse 24? Malakas yan. Matibay at matatag. Matthew 7:24. Ano po ang sabi diyan? Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Matibay. Hindi yan matitinag. Amen po ba? Kaya sila po ay pinagpala ng Panginoon. Pinalakas ng Diyos. Wala akong mahina. Malakas po silang lahat. Kahit na nandun yung tinatawag na persecution sa lahat ng mga mananampalataya nung panahon na yon, hindi ho sila umatras. Hindi sila natinag. Lalo na nung sabihin sa kanila, wag na ninyong ipahayag ang Kristong ito. Ang Jesus na ito. Paglaya ng mga apostol matapos silang hampasin, matapos silang ikulong, masaya pa rin sila. Sabi nila, sa Diyos kami susunod, hindi sa tao. Mga kapatid, kapag kahawak mo ang salita ng Panginoon, malakas. Amen po ba? Kaya malakas po sila. Pinagpala, pinalakas, at sila po ay pinagaling sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Kasi yung breaking of the bread, malalakas po sila. Magagaling yung kanilang katawan. Wala akong mga sakit. Amen po ba? Ano pa yun? Alam niyo po ba ang sakit na meron tayo? Mas malala pa sa cancer? Ano po yun? Kasalanan. Pinagaling po ang mga unang Kristiyano. Malayo sila sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Pinagpala, pinalakas, pinagaling, at pinalaya. Amen po ba? Bakit? Tingnan po ninyo, sabi rito sa verse 47, nagpupuri sila sa Diyos. Nagpupuri sila sa Diyos. Malaya silang magpuri sa Diyos. Walang pwedeng umadlang sa kanila. Amen po ba? Kaya ang bawat isa po nung unang panahon talagang pagka sinamba nilang Panginoon, yes! Walang pwedeng humadlang. Hindi pwedeng humarang-harang ang problema. Bakit? Kasi masaya sila Malakas. Pinatatag. So ito po. Ano yung una? Sinusulat nyo ba? Pinagpala, pinalakas, pinagaling, pinalaya. So, ito po yung apat. Ngayon, tingnan po ninyo. Dahil nga po, ganun po ang nagiging resulta ng kanilang pananampalataya. Nakikita po yan ng iba. Nakikita po yan ng iba. Alam niyo po ba dito po sa verse 47, tingnan po ninyo, verse 47, at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Araw-araw, meron pong naliligtas. Amen po ba? Amen po ba? Alam nyo, gusto ng Panginoon gamitin tayo ng Panginoon. Marami ang maligtas na kaluluwa sa Kanya. Amen po ba?
para sa Kanya. Kaya ang buhay ng bawat isa po sa atin, tayo po ay mga, ano yon? Hindi mamiminglit eh. Net na gamitin natin para mas maraming isda. Mamamalakaya. Yan. Mamamalakaya, mangingisda po tayo ng kaluluwa. Kaya ngayong panahong ito, mga kapatid, it's about time. Sabi po ng Bible, hinog na ang mga aanihin. So simulan na po nating anihin. Amen po ba? Pastor, kulang tayo sa manggagawa. Sabi ng Bible, sabi ni Christ, sabi niya, pray to the Lord of the harvest. Manalangin tayo doon sa may-ari ng bukirin. Sinong may-ari? Ang ating Ama. Amen po ba? Kapag tayo ay dumalangin sa Panginoon, makikita niyo po, we will turn upside down ang buong mundo. Habang tayo nabubuhay, alam niyo po ba na yung impact po natin, kung paano ang mga unang Kristiyano. Tingnan po ninyo sa verse 47, bakit ganito? Araw-araw may mga inililigtas. Dito po, sa verse 41, sa Acts chapter 2, verse 41, hanggang 43. 41 hanggang 43. Sabi diyan, kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. 42, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghan na gawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Alam niyo po ba yung banal na takot? Ito po yung dapat naghahari sa bawat tao. Bakit? Anong ibig sabihin ng banal na takot? Yung takot na sinasabi diyan, paggalang sa Diyos. Nagkaroon ng paggalang sa Diyos ang mga tao na kumilala. Na dati wala silang paggalang sa Diyos. Bakit? Lahat ng kasalanan ginagawa. Pero dahil narinig nila ang salita ng Diyos, nakita nila ang mga unang Kristiyano, ang lakas ng impact, nagkaroon po sila ng takot. Hindi po sila takot na kundi nagkaroon ng banal na takot sa Diyos. Kaya sa bawat isa po sa atin, ito po yung magiging impact. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo ngayon? Alam nyo ako, excited po ako. Excited ako na meron nang ginawa ang Panginoon nung mga nakaraan pa. Kaya ngayon, walang puwang sa akin ang pagod. Walang puwang. Hindi pwedeng mapagod. Bakit? Ang ganda ng ginagawa ng Lord eh. Araw-araw magdadala siya ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. Bakit? Nagkakaisa ang mga Kristiyano noon eh. Kaya dito rin po sa atin, kung tayo ay magkakaisang lahat, makikita ng Panginoon yan, uy, galing ng ginagawa nitong mga anak ko Makikita niyo yung kilos niya. Hindi po natin kilos, mga kapatid. Tandaan po ninyo kapag kilos natin, sarili nating gawa, nakakapagod po yun. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, walang kapaguran. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ang bawat isang napapagod, ibig sabihin, ikaw ang gumagawa, hindi ang Diyos. Pero kapag ikaw ay gumagawa, na kung saan sumasampalataya ka, kaya ito po, tandaan po ninyo, yung pananampalataya ng mga unang Kristiyano at yung kanilang aksyon, ito po yung makikita po natin. Faith in action. Sabihin nyo sa katabi nyo, faith in action. Yan. Kaya bawat isa sa atin, ipakita mo yung pananampalataya mo. Amen po ba? Huwag na tayong tutulog-tulog ngayon, kundi
gumawa tayo at habang gumagawa tayo, makikita ng Panginoon yan. Siya mismo ang gagawa ng mga himala, siya mismo ang hihipo sa mga puso ng tao at siya rin ang magdadala ng kaluluwa sa loob ng simbahan. Alam niyo po ba, sa mga susunod, hindi na to ganito karami. Dodoble-doble pa yan. Bakit? Kasi nagkakaisa na ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Nagtutulungan ang mga anak ng Diyos. Nagiging masipag na sa pagtitipon, sa fellowship, Bible study, sa lahat ng gawain natin, sa prayer meeting, lahat yan masipag na. At makikita nyo po, lalo pang kapag tayo po ay nanghawak sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Ang mga pangako ng Diyos, tiyak maasahan. Mangako ang tao. Pag nangako ang tao, huwag ka nang umasa. Dahil napapako ang pangako ng tao. Pero ang pangako ng Diyos, umasa ka na mangyayari yan. Kasi gagawin ng Diyos ang lahat ng pinangako niya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po sa araw na ito, sa gabing ito, excited na po ba kayo sa mga gagawin pa ng Panginoon? Parang hindi excited na po ba kayo? Ulitin ko ulit. Pinagpala. Pangalawa, pinalakas, pinagaling, pinalaya. So malaya tayong magpupuri. Tingnan niyo sa verse 47. Anong sabi rito? Sa verse 47, sila ay nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Mga kapatid, sa bawat pagpupuri natin, alam niyo po ba yung impact niyan? Makakarating po yan sa mga mahal natin sa buhay. Kasi paglabas po natin dito, nag-aalab tayo. Oh, maniwala kayo. Yung impact na meron tayo dito, dahil nagpupuri tayo sa Panginoon, malaya tayong magpuri. Malaya natin sambahin ng Panginoon. Ibinibigay natin yung pinaka-the best na pagsamba. Makita nyo, pag uwi nyo sa mga bahay, iba ang ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? So palakpakan po natin ang ating Panginoon tayong lahat.